So, ayan guys, so creamy. Oh. Sarap. Alam nyo ba guys, nilagyan ko pa siya ng essence of dayap. So, optional na lang naman yung. Kasi favorite ko talaga guys yung may dayap. Yan. So, naglagay tayo. Ang sarap niya guys. Yan, di na tayo magbibigay. Melt in your mouth talaga to guys. Oh. Ang sarap. And guys, hindi siya masyadong matamis kasi yung pinakamirang na nilagay natin dito, yung nilalagay natin sugar, is konti lang talaga. Then, ayan. Ang sarap. So, napaka-perfect na to pang regalo. And then, pwede nyo din siya guys i-alok ngayong darating na Pasko. Kaya, gawin na natin. Bye! Sa una guys ay punasan nyo muna ng suka yung inyong bowl at yung wire whisk para walang trace of oil. Sa pagkatapos nga guys ay mag-crack na tayo ng ating 14 pieces na large egg. I-separate ang white sa egg yolk. Sa pagkatapos nga guys natin ma-separate yung mga egg yolks is kailangan natin ng 2 lata na condensed milk. Yung 390 grams. Ayan. And then kahit anong brand naman. Tapos lagyan na natin ng 2 teaspoon ng vanilla para pang-alis ng lansa. And then ako guys, is naglagay din ako ng essence ng dayap. So optional lang naman ito. Gusto ko lang yung may dayap na lasa. Kasi ang sarap niya guys pag may dayap eh. So pag wala, okay lang yan. And then salain lang natin siya guys para mawala yung mga balat o hindi natin maisama. So ayun guys, after natin masala yung ating pinaka-mixture ay atin naman siyang iluluto sa medium heat na continuous lang yung halo and then lalagyan natin siya guys ng butter. Sorry, hindi ko na naipakita kung paano siya lutuin. So, kasunod guys is, ibit na natin yung ating pinaka-egg white. Gagawa tayo ng meringue. So, ibit lang natin siya ng high speed. Lagyan natin ng 2 teaspoon ng vinegar and then 2/3 cups ng ating white sugar. So, gradual lang guys yung paglalagay. Ayan. And then, lalagyan natin siya guys ng 2 tablespoon na cornstarch. Yung cornstarch ay ginagamit natin pampatibay ng ating pinaka-meringue. Una, lalo na sa mga pagka-ipopold mo, iro-roll mo para hindi siya mabilis mag-crack. So, pinaka-binder yung ating cornstarch. Kailangan nga lang guys, konti lang yung ilalagay nyo. Huwag masyadong madami. And then, ayan, ibit lang natin siya hanggang maging stiff pick na ang ating pinaka-meringue or yung pinaka-egg white natin. So, ayan, okay na yan. So, pagka binaligtad nyo yung ating bowl, hindi na sumasama yung ating meringue, okay na yan. Minsan kasi guys, ang nangyayari, bakit biglang nagde-deplete yung ating meringue is minsan, kulang siya sa bit. Yun yung isang dahilan na. So after nun is ipapipe na natin sa ating mga liner. Parang gagawa lang kayo ng parang tornado effect. So kailangan is madodoble nyo yung size ng inyong liner. So mapansin nyo dyan is mataas yung ating meringue o yung pinaka egg white natin. Kasi nagsishrink talaga yung ating mga braso de Mercedes. So kailangan talaga ay dodoblihin nyo yung nasa taas niyan. So, sundan nyo lang kung ano yung nasa video. Ayan, katulad niyan. So, makakagawa kayo ng 24 pieces na cupcakes dyan. So, ayan, tingnan nyo, meron siyang hole sa pinakagitna. Doon natin ilalagay yung filling mamaya. So, after na nga nun, guys, isasalang natin siya sa preheated nating oven. No, 150 lang yung ating pinreheat dyan. So, yung taas, mapansin nyo, 176. Ganun talaga. Mas nauunang tumaas yung temperature na nasa taas. And then, after 20 minutes, guys, tiningnan ko siya. So, nag-temp lang ako ng mga 20 minutes ko siyang inurasan. So, dahil maputi-puti pa siya, nag-additional pa ako dyan ng 10 minutes. So, depende pa din sa oven na ginagamit nyo talaga. And then, after 30 minutes, ito na yung ating nalutong braso de Mercedes. Ayan, di ba? Hindi nagbago yung size ng ating pinaka-braso. So, tumaba pa nga. And then, ang ginawa ko guys, para hindi siya mag-shrink is, ibinalik ko pa siya sa oven nang nakapatay na yung ating oven ng mga about 5 minutes, ganun. And then, ayan na guys. So, after na nung medyo malamig-lamig na ay nag-dust na tayo ng powdered sugar. So, di ba hindi siya agad nag-shrink. So, mapapansin ko, base sa aking experience about sa paggawa ng mga braso de Mercedes cupcakes, 4 na reason kung bakit nag-shrink yung ating cupcakes. Una, underbeat. Pagka underbeat talaga, mabilis siyang mag-shrink. And then, yung pangalawa is underbake. Pangatlo is yung pagka masyadong mababa yung pag-twirl nyo ng inyong pinaka
braso. Di ba sabi ko nga sa inyo, kailangan madoble nyo sana yung size ng pag-twirl nyo sa inyong braso doon sa size ng inyong pinaka-liner. And then yung pang-apat guys is, pagka halimbawa, once na naluto yung inyong braso de Mercedes cupcakes is bigla nyo ilalabas sa oven. So gawin nyo guys is i-rest nyo muna at least 5 minutes na nakapatay yung inyong oven para halos ganun pa din o hindi magbago yung alsa ng inyong cupcakes. So ganun lang guys, di ba? Napakaganda ng ating braso de Mercedes cupcakes. So masasabi ko na kanya-kanya pa din talaga tayo ng strategy about sa pagbe-bake. Kasi minsan sa akin nag-work ito, sa iba hindi, di ba? And then, ito na nga guys, yung ating pinaka-finished product. Siyempre, magpipicture-picture muna tayo dyan bago natin simulan tikman ang ating ginawa. Ayan. Kaya dito guys, ay tinignan ko muna kung ilang views na ba yung ating braso de Mercedes nung nakaraan nating post. So, hello mga ka-sweet. Nung nakaraan is gumawa tayo ng braso de Mercedes, di ba? Ang naging views nun is 2.8 million views. So, nakakatuwa. Ang dami pala nag-views and then nag-share ng ating recipe ng braso de Mercedes. So, ito naman yung cupcake version ng ating braso de Mercedes. So, ang ginawa natin is dinoble natin yung recipe ng braso de Mercedes, yung una kong in-upload. So, kita nyo guys, apakaganda niya. Oh. Diba? Ito yung ating cupcakes naman. So, makakagawa kayo dito guys sa dalawang recipe natin o sa pagka-dinoble nyo yung recipe na in-upload natin ng nakaraan is makakakuha kayo ng 24 cupcakes na ganito. So, ganyan. Diba napaka-cute? Ang cute din guys na itong pang-giveaway. So, tikman na natin. At si Abby, yung aking assistant, abang na siya talaga. Gusto niya na talagang tikman. Ayun siya sa isang sulok. So, ito guys. Oh, kita nyo? Nakakatuwa ito kasi pwede nyo siyang ibenta ng at least 50 pesos per piece. Oh. Guys, napaka-creamy. So, ayan guys, so creamy. Oh. Sarap. Alam nyo ba guys, nilagyan ko pa siya ng essence of dayap. So, optional na lang naman yun. Kasi favorite ko talaga guys yung may dayap. Yan. So, naglagay tayo. Ang sarap niya guys. Yan, di na tayo magbibigay. Melt in your mouth talaga to guys. Oh. Ang sarap. And guys, hindi siya masyadong matamis kasi yung pinakamirang na nilagay natin dito, yung nilalagay natin sugar, is konti lang talaga. Then, ayan. Ang sarap. So, napaka-perfect na to pang regalo. And then, pwede nyo din siya guys i-alok ngayong darating na Pasko. Kaya, gawin na natin. Bye!